Madilim ang langit, kulay abo ang paligid at tila pati ang hangin ay mabigat at puno ng alikabok. Sa gitna ng kaguluhan sa isang liblib na bayan sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, naroon si Sundalong Elias, nakasuot pa ng kanyang uniforme, pawis na pawis, at may mga bahid ng dugo sa damit. Hindi lamang dugo ng kalaban, kundi pati dugo ng mga kababayang kanyang tinutulungan. Matapos ang ilang oras na bakbakan laban sa mga tulisan na matagal nang gumagambala sa mga baryo, nagpasya si Elias na maglibot sa kagubatan upang tiyakin na ligtas ang paligid. Alam niyang hindi basta-basta tumitigil ang mga tulisan at mas lalong hindi dapat mabahala ang mga residente. Habang naglalakad siya sa masukal na daan, narinig niya ang mahina ngunit mariing iyak. Hindi iyon parang sigaw ng takot, kundi ungol ng isang taong nahihirapan. Agad niyang inabot ang kanyang baril, maingat na lumapit at sinundan ang tunog. Sa bawat yapak niya, ang mga tuyong dahon ay gumuguhit ng tunog na parang nagbabadya ng panganib. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na tagpuan ng ilog at sapa. Doon niya nakita ang isang babae. Hindi basta-bastang babae sapagkat ang kanyang balat ay makinis na tila pinakintab na ginto. Ang buhok ay mahaba at kumikislap na parang sinag ng araw kahit hating gabi. At ang kanyang mga mata ay kulay esmeralda na tila may sariling liwanag. Ngunit halata sa kanyang mukha ang hirap at takot. "Miss, ayos ka lang ba?" Tanong ni Elias, mabilis na lumapit ngunit nanatiling alerto. Nag-angat ng paningin ang babae at ang kanyang tinig ay parang awit ng hangin. "Tulungan mo ako. Ako'y manganganak na." Lalong nanlaki ang mga mata ni Elias nang makita ang kanyang tiyan. Malaki at halatang ilang oras na lang ay lalabas na ang sanggol. Ngunit may kakaiba. Ang tiyan ay may mumunting kislap. Tila may mga alitap-tap na lumilipad sa loob nito. "Ako'y si Dalisay, diwata ng batis na ito." Patuloy ng babae, halos pabulong. "Matagal na akong nagkukubli. Ngunit pinagtangkaan akong sakta ng mga nilalang mula sa dilim. Kailangan kong ligtas na manganak bago sila makabalik." Bagaman hindi pa lubos na nauunawaan ni Elias ang lahat, nakita niya ang bahid ng sugat sa paa ng diwata, tila kagat o hiwa mula sa matalas na bagay. Laking gulat niya nang makita sa di kalayuan, sa pagitan ng mga punong kahoy, ang mga matang mapupula na unti-unting lumalapit. Mga aninong walang malinaw na anyo, ngunit mababakas ang pangil at matatalim na kuko. Agad niyang kinuha ang kanyang baril. "Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Sa kabila ng panganib, pinasan ni Elias ang diwata. Ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula sa katawan nito, parang sinag ng araw na bumabalot sa kanya. Habang tumatakbo sila, ang mga anino ay tila sumusunod, sumisirit mula sa mga puno, mabilis at walang tunog, para bang wala silang bigat. Narating nila ang isang kuweba sa gilid ng burol. Inilapag ni Elias si Dalisay sa loob at tinutukan ng baril ang pasukan, handang ipagtanggol siya sa kahit ano. Ngunit bago pa man tuluyang lumapit ang mga nilalang, biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa kamay ng diwata. Isang gintong alon na tila hangin at tubig na pinaghalo. Sa isang iglap, naglaho ang mga anino. Hingal si Elias at sa unang pagkakataon ay nakita niyang ngumiti ang diwata. "Tinulungan mo ako ng walang kapalit, ngunit ako ay may kapalit na handog." Inabot ni Dalisay ang kanyang palad. Sa gitna nito ay isang maliit na batong luntiang kristal, kasing liit ng hinlalaki, ngunit kumikislap na parang may buhay. "Ito ang mutya ng kalikasan, Anya. Sa oras na isilid mo ito sa iyong puso, magiging isa ka sa mga tagapagtanggol ng ating daigdig. May lakas ng kagubatan, ng ilog at ng hangin. Ngunit alalahanin mo, Elias, bawat kapangyarihan ay may kabayaran. At minsan,
mas mabigat pa sa buhay. Hindi na nakasagot si Elias dahil narinig na niya ang unang iyak ng sanggol mula sa sinapupunan ng diwata. Ngunit bago pa man siya makalapit, unti-unting naglaho ang anyo ni Dalisay sa hangin kasama ang sanggol. Iniwan sa kanya ang mutya na mainit at buhay sa kanyang palad. Sa labas ng kuweba, muling sumipol ang hangin at sa likod ng dilim, naroon pa rin ang mga pulang matang nagmamasid. Madilim na ang paligid nang lumabas si Elias mula sa kuweba. Bitbit niya sa bulsa ang maliit na pouch na kanyang ginawa mula sa punit ng kanyang uniforme. Doon nakalagay ang mutya ng kalikasan. Kahit nakatago, dama niya ang kakaibang init at pintig nito, parang may pusong tumitibok sa loob ng batong iyon. Habang naglalakad siya pabalik sa baryo, ang kagubatan ay tila naging mas buhay sa kanyang paningin. Ang mga dahon ay kumikilos na para bang sumasabay sa kanyang bawat hakbang, at ang malamig na simoy ng hangin ay tila dumadampi sa kanya bilang pagkilala. Pero kasabay ng pagkamangha, may mabigat na pakiramdam na parang may mga matang nakasunod sa kanya mula sa dilim. Sa isang sandali, napahinto siya. Mula sa kanang bahagi ng gubat, may narinig siyang banayad na kaluskos. Hinawakan niya ang kanyang baril at tumingin. Sa pagitan ng mga puno, may anino kumikilos. Mabilis, halos mahirap sundan. Nang sumilip siya ng mas malapit, nakita niya ang tatlong nilalang. Mapuputla ang balat, mahahaba ang buhok, at may mga matang pula na kumikislap sa dilim. Ang kanilang bibig ay bukas, nagpapakita ng matutulis na pangil. Aswang, mahina niyang bulong. Pero iba ang mga ito. Hindi ordinaryong aswang. May mga marka sa kanilang balat, parang mga ugat na nagliliwanag ng maitim na lila. Tila mas malalaki, mas mabilis, at mas mabangis. Alam ni Elias na kung haharapin niya ang tatlo ng sabay, malaking panganib iyon. Kaya dahan-dahan siyang umatras habang itinutok ang baril, handang magpaputok kung lalapit sila. Ngunit bago pa man siya makagalaw, naramdaman niya ang biglaang pintig ng mutya sa kanyang bulsa. Isang malamig at mainit na enerhiya ang sabay na dumaloy sa kanyang katawan. At bago pa man siya makapagtaka, napansin niyang mas malinaw na ngayon ang kanyang paningin kahit sa dilim, mas malinaw pa kaysa sa karaniwang gabi. Ang bawat kilos ng mga nilalang ay parang bumabagal sa kanyang paningin. Sa isang iglap, umatake ang isa sa kanila, mabilis at tahimik. Ngunit nauna pang gumalaw si Elias, isang malakas na sipa sa dibdib ng nilalang ang nagpatalsik dito sa isang puno na para bang nakatanggap ito ng hampas mula sa dambuhalang hayop. Laking gulat niya. Ano to? Ako ba ang nakagawa nun? Ang dalawang natira ay umatake ng sabay, ngunit biglang nagkaroon ng kakaibang hangin na parang humarang sa kanila. Napansin ni Elias na ang kanyang kaliwang kamay ay may bahagyang kumikislap na liwanag, kulay berde at ginto, na parang liwanag ng araw na sinasala ng dahon ng puno. Sa halip na mag-isip pa, ginamit niya ang pagkakataon para tumakbo palayo. Nang marating niya ang gilid ng kagubatan, naroon ang tatlong kabaryong nagbabantay sa labas, armado ng mga gulok at sibat. Elias, akala namin di ka na makakabalik. Sigaw ni Mang Ruben, ang pinakamatanda sa mga bantay. May mga anino sa gubat. Hindi ko alam kung anong klaseng aswang yon, sagot ni Elias habang humihingal. Hindi sila ordinaryo, parang mas malakas. Tumingin si Mang Ruben sa dalawang kasama, saka bumaling kay Elias. Kung ganon, hindi naligtas dito. May mga kwento noon pa tungkol sa mga nilalang ng lalim, mga aswang na hindi galing sa mundong ito, kundi mula sa kailaliman ng lupa. Sabi-sabi, hinahabol nila ang mutya ng kalikasan. Nanlamig si Elias sa narinig. Paano mo nalaman ang tungkol sa mutya? Umiling si Mang Ruben. Hindi mo kailangan ng matagal na paliwanag ngayon.
Ang mahalaga, Elias, huwag mong ipapakita kanino man ang mutya. Dahil kapag nalaman nila na hawak mo ito, pati ang mga nilalang ng dilim ay hindi ka titigilan. Kinagabihan, sa loob ng kanyang barong-barong, binuksan ni Elias ang pouch at inilabas ang mutya. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, lalo itong kumislap para bang may maliliit na dahon at patak ng tubig na umiikot sa loob nito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagkamangha, biglang sumakit ang kanyang dibdib at ang liwanag ng mutya ay nagbago mula sa berde tungo sa maitim na pula. Narinig niya ang isang boses, malamig at mabigat, na tila nanggagaling sa loob ng kanyang ulo. Tagapagdala ka na ng sumpa, ang bawat araw na lilipas, lalapit sa iyo ang dilim, kapalit ng lakas, kapalit ng buhay, handa ka ba? Napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod, at bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Ang diwata, si Dalisay, ngunit nakagapo sa isang trono ng mga ugat at itim na bato, umiiyak at humihingi ng tulong. Nang magmulat si Elias, wala na ang boses, ngunit naroon pa rin ang malamig na pawis sa kanyang balat at ang pakiramdam na nagsisimula nang gumalaw ang mga puwersa na mas malaki pa sa kanya. Kung gusto mo, sa Kabanata 3, sisimulan na natin ang unang misyon ni Elias bilang tagapagdala ng mutya at kung paano niya matutuklasang may koneksyon ang mga nilalang na umaatake sa kanya sa pagkakabihag ni Dalisay. Gusto mo bang dire-diretso ko nang ituloy ang Kabanata 3 ngayon para tuloy-tuloy ang daloy? Sige Adan, itutuloy natin ang Kabanata 3 at mas palalalimin na natin ang kwento. Dito magsisimula ang unang hakbang ni Elias bilang tagapagdala ng mutya at ang paglitaw ng mas matinding panganib. Madaling araw. Tahimik ang baryo, maliban sa marahang huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin mula sa kabundukan. Sa kanyang maliit na kubo, si Elias ay nagising nang may kakaibang pakiramdam, parang may malakas na pintig na galing sa kanyang dibdib. Noong una, inisip niyang epekto lang iyon ng kahapon. Ngunit nang haplusin niya ang bulsa kung saan nakalagay ang mutya ng kalikasan, napansin niyang kumikislap ito ng kusa kahit walang ilaw sa paligid. Halika. Muli niyang narinig ang boses na iyon. Hindi malakas pero malinaw. Hindi ito boses ng lalaking may galit ni babae na nagmamakaawa. Ito ay boses ng kagubatan mismo, parang pagsasama-sama ng hangin, tubig at lupa na nag-uusap. May panganib, kailangan mong pumunta. Bumangon siya at agad nagsuot ng uniforme. Sa kanyang gilid, isinuksok niya ang baril. Pero ngayong gabi may kakaiba. Dala rin niya ang isang gulok na matagal nang nakasabit sa dingding, alaala ng kanyang ama. Habang inilalagay niya ito sa balikat, may naramdaman siyang banayad na alon ng init mula sa mutya. Para bang kinikilala nito ang gulok. Paglabas niya ng bahay, sinalubong siya ni Mang Ruben. Elias, nakaramdam ka rin ba? Yung hangin, mabigat. Tumango si Elias. May tatahakin akong daan. Kung sakaling hindi ako makabalik bago sumikat ang araw, bantayan ninyo ang baryo. Hindi na nagtanong si Mang Ruben, sapagkat alam niyang may kakaibang nangyayari sa sundalo mula nang gabing dumating ito sa gubat. Sa daan patungo sa gilid ng kagubatan, ramdam ni Elias na gumagabay ang mutya sa bawat hakbang niya. Ang mga puno ay tila humihiwalay upang bigyang daan siya at ang mga yabag niya sa lupa ay halos walang ingay. Nang makalalim siya sa gubat, doon niya narinig ang alingaw-ngaw ng iyak. Hindi iyak ng tao, kundi parang iyak ng hayop na sugatan. Paglapit niya, nakita niya ang isang usa. Ang balahibo nito ay kulay pilak at ang mga mata ay malinaw na bughaw. Ngunit ang katawan nito ay may sugat na maitim at parang nasusunog mula sa loob. Bago siya pa makalapit, tumingin sa kanya ang usa at nagsalita. Hindi gamit ang bibig, kundi direkta sa kanyang isipan.
Ikaw ang pinili ng diwata. Tulungan mo ako. Sila'y papalapit na. Biglang umuga ang lupa. Mula sa 3 direksyon, dumating ang mga nilalang na nakita niya kagabi. Mga aswang na may uring hindi niya pa nakikita at ngayon ay mas halata ang kanilang mga marka na nagliliwanag ng lila. Sa kanilang mga kamay ay may matutulis na buto na parang sandata. Itinaas ni Elias ang baril at sunod-sunod na nagpaputok. 2 tinamaan ngunit mabilis na bumangon muli, tila walang tama. Doon niya napansin na ang sugat mula sa bala ay agad na nagsasara. Hindi sila tinatablan. Mula sa bulsa, biglang kumislap ng matindi ang mutya. Parang kusang gumalaw ang kanyang kaliwang kamay at hinawakan ang gulok ng kanyang ama. Sa isang iglap, ang talim nito ay nagliwanag ng kulay berde at ang bawat dahon sa paligid ay kumislot na parang tinatawag siya sa labanan. Tumalon patungo sa pinakamalapit na nilalang si Elias at buong lakas na inihataw ang gulok. Nang tamaan ito, sumiklab ang liwanag at isang alon ng hangin ang kumalat. Tumalsik ang kalaban at nangitim ang balat nito bago tuluyang nagabong parang sinunog na papel. Nanlaki ang mata ni Elias. Ito lang pala ang tumatalab sa kanila. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang isa sa mga nilalang ay umatake mula sa kanyang likuran. Sa mismong sandaling tatama na ito, biglang may umalalay na malakas na ihip ng hangin. Itinulak ang kalaban palayo. Paglingon niya, nakita niya ang usa. Ngayon ay nakatayo ng matatag. Ang mga sugat ay nagsisimulang maghilom. May oras ka pa. Kailangan mong hanapin ang puso ng gubat bago nila mahanap si Dalisay. Bago pa siya makapagtanong, biglang sumabog ang isang matinis na sigaw mula sa malayo. Isang sigaw ng babae na puno ng takot at kirot. Alam niyang iyon ay si Dalisay. At bago pa siya makagalaw, napansin niyang mula sa malayo ay may aninong mas malaki, mas mabagsik at mas mabigat ang presensya. Papalapit. Mula sa di kalayuan, dumadagundong ang lupa. Ang mga tuyong dahon ay biglang nagliparan at ang mga sanga na puno ay tila napipilitan na yumuko. Para bang may dambuhalang dumadaan. Si Elias, nakahawak ng mahigpit sa kanyang gulok, ay dama ang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang batok. Hindi ito simpleng aswang. Mas mabigat, mas matindi, at mas mabangis ang enerhiya nito. Ang mga natitirang nilalang na kanyang kinalaban kanina ay umatras at sa halip na umatake, tila nagbigay galang sa paparating. Mula sa dilim ng kagubatan, unti-unting lumitaw ang isang figura. Mahaba ang katawan, payat ngunit matatag, at nababalot ng balat na parang pinagsamang bato at laman. Ang mga mata nito ay pulang-pula, ngunit may hugis na parang apoy na kumikilos sa loob. Sa likod nito ay may mahabang buntot na tila may matutulis na buto sa dulo. Elias, tinawag siya ng nilalang, ngunit hindi gumalaw ang bibig nito. Direkta itong dumiretso sa kanyang isipan. Mabigat at mabagsik ang tinig. Ikaw ang pumalit sa tagapangalaga, pero hindi ka nararapat. Ibigay mo sa akin ang mutya at bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Hindi sumagot si Elias. Sa halip, iniangat niya ang gulok at bahagyang kumislap ang mutya sa kanyang bulsa. Kung gusto mo ito, kailangan mong patayin muna ako. Naglakad ang nilalang ng mabagal, ngunit bawat yapak nito ay nagiiwan ng marka sa lupa na nagiging itim at tuyo, para bang nilulunok ng lupa ang sarili nito. Sa paligid, naririnig ang marahang ugong. Parang sigaw ng maraming kaluluwa na sabay-sabay na umiiyak. Biglang umatake ang kalaban, mabilis na parang kidlat. Tumalon si Elias sa gilid at ang buntot ng nilalang ay tumama sa lupa. Sumabog ang mga bato at lupa na parang granada. Agad siyang gumanti ng saksak gamit ang gulok, ngunit nasangga ito ng matigas na bisig ng kalaban, parang bakal na buhay. Sa isang iglap,
tinadyakan siya ng nilalang at tumilapon siya sa isang puno. Halos mawalan siya ng hininga, ngunit bago pa siya tuluyang dapuan ng buntot, kumislap ang mutya at nabalot siya ng hangin na parang kalasag. Narinig niya muli ang tinig ng usa sa kanyang isipan. Elias, ang kalaban mong yan ay si Saruk, pinuno ng mga nilalang ng lalim. Isa siyang manghuhuli ng mga mutya, at kapag nakuha niya ang mutya ng kalikasan, lulubog sa dilim ang buong lupain. Muling umatake si Saruk. Ngayon, hinawakan niya si Elias sa leeg at iniangat sa ere. Hindi mo kayang labanan ang kadiliman, bulong nito. Mabaho ang hininga na parang bulok na lupa. Ibibigay mo sa akin ang mutya at papatawarin kita. Ngunit bago siya mawalan ng malay, biglang sumiklab ang mas matinding liwanag mula sa mutya. Isang matinis na tunog ang bumalot sa paligid at ang hangin ay sumirit na parang ipo-ipo. Natulak si Saruk palayo at ilang segundo ring hindi makagalaw. Dahil dito, nakawala si Elias at buong lakas na sinaksak si Saruk sa dibdib gamit ang kumikislap na gulok. Sumigaw ang nilalang, ngunit imbes na mamatay, nagmistula itong usok at naglaho sa hangin. Magbabalik ako, tagapagdala. Iyon ang huling boses na iniwan nito bago tuluyang naglaho. Pagkatapos ng laban, nakaluhod si Elias, hingal na hingal. Sa tabi niya, muling lumapit ang usa, ngayon ay mas maliwanag ang balahibo. Hindi pa tapos ang lahat. Si Dalisay ay bihag na sa puso ng gubat. Isang lugar na tanging may mutya lang ang makapapasok. Pero sa pagpasok mo, mawawala ang proteksyon ng mundo ng tao. Doon, ang mga batas ng kalikasan ay baligtad at ang kadiliman ang may kapangyarihan. Bago pa siya makasagot, nagsimulang umulan ng maliliit na dahon mula sa itaas kahit wala namang hangin. Parang senyales iyon na may nagbabantay sa kanya at may nagmamasid mula sa malayo. Bumuhos ang ulan kinagabihan, ngunit hindi ito karaniwang ulan. Ang bawat patak ay malamig na parang yelo at kapag tumama sa lupa ay nagiiwan ng manipis na singaw na amoy lupa at bakal. Sa gitna ng ulan, nakatayo si Elias sa paanan ng isang matandang balete na ayon kay Mang Ruben ay siya umanong pintuan patungo sa puso ng gubat. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, kita niya ang mga ugat ng puno na nakalabas sa lupa, parang mga ahas na magkakapatong. Sa gitna ng mga ugat, may butas na tila maliit na kuweba. Ngunit ang kakaiba, mula sa loob nito ay lumalabas ang malamlam na liwanag na kulay berde at asul, tila kumikilos na parang tubig. Sa tabi niya ay naroon pa rin ang mahiwagang usa, bagaman ngayon ay tila mas mahina ang liwanag nito. Bago ka makapasok, Elias, bulong ng usa sa kanyang isipan, kailangan mong sagutin ang tawag ng mutya. Kapag tinanggap ka nito bilang tunay na tagapagdala, bubukas ang lagusan. Kapag hindi, kakainin ka ng puso ng gubat. Hinawakan ni Elias ang mutya sa kanyang palad. Sa mismong pagdampi ng balat niya rito, biglang tumigil ang lahat ng tunog sa paligid. Ang ulan ay tila naipit sa ere, ang hampas ng hangin ay huminto, at maging ang usa ay natigilan. Mula sa mutya ay sumiklab ang liwanag at sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa isang lugar na hindi niya kilala. Nasa gitna siya ng isang malawak na parang, puno ng mga bulaklak na nagliliwanag at mga punong may dahong pilak. Sa di kalayuan, may batis na umaagos pa itaas, salungat sa batas na kalikasan. Sa ilalim ng isang puno ng molave, naroon si Dalisay, ngunit ibang-iba ang anyo niya. Nakasuot siya ng puting bestida, kumikislap ang kanyang buhok, at ang mga mata niya ay mas malinaw kaysa dati. Elias, wika ni Dalisay. Ang mutya ay hindi basta agimat. Isa itong kasunduan. Ang kapangyarihan nito ay hindi mo pag-aari. Pahiram lang ito ng kalikasan. Ngunit kapalit nito, handa ka bang isuko ang iyong sariling kinabukasan?
Nagkibit si Elias. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ka at maprotektahan ang ating mundo, gagawin ko. Ngumiti si Dalisay, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Kapag tinanggap mo ang kasunduan, hindi ka na basta tao. Magiging kalahati ka ng kalikasan at kalahati ng dilim na binabantayan nito. Hindi ka tatanda tulad ng ibang tao. Ngunit sa oras na mamatay ka, wala nang pagbabalik. Bago pa siya makasagot, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa lupa ay lumitaw ang maraming aninong may hugis tao, ngunit walang mukha. Lahat ay nakatingin sa kanya. Sa kanilang harapan ay lumitaw muli si Saruk. Ngayon ay mas malinaw at mas malakas ang presensya. Kung ayaw mong maging alipin ng mutya, Elias, ibigay mo sa akin at palalayain kita sa sumpa. Ngunit bago pa makalapit si Saruk, tumindig ang liwanag mula sa mutya at sumabog ito sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, nagising si Elias. Nasa ilalim na muli siya ng balete, ngunit ngayon ang butas sa ugat ay mas malaki na. At mula roon ay may humihigop na malakas na hangin papaloob. "Pasok ka na, Elias," sigaw ng usa. "Pero tandaan mo, kapag pumasok ka, iba na ang mundo. Dito, hindi bala ang makapagliligtas sa iyo kundi ang lakas ng puso mo." Huminga ng malalim si Elias at tumalon sa lagusan. Agad siyang binalot ng liwanag at dilim na nagsasalitan. At pakiramdam niya ay nahuhulog siya sa walang hanggan. Sa bawat kisap mata, nakakakita siya ng mga imahe, mga kagubatang nasusunog, mga ilog na umaagos ng dugo, at mga nilalang na may mukha ng tao ngunit katawan ng hayop. Hanggang sa isang matinding pagsabog ng liwanag, at biglang tumapak ang kanyang paa sa lupa na kulay itim. Ang hangin ay mabigat at amoy bulok, at sa malayo ay may mga punong nakabaliktad. Ang mga ugat ay nasa itaas at ang dahon ay nakabaon sa lupa. Nasa puso na siya ng gubat. At mula sa malayo, may malakas na alulong. Hindi ng isa, kundi ng maraming halimaw. Papalapit sa kanya. Madilim, mabigat, at amoy bulok na lupa. Ganito sinalubong si Elias sa puso ng gubat. Hindi ito kagubatan na kilala niya. Ang mga puno ay nakabaliktad. Ang mga ugat ay parang dambuhalang ahas na gumagapang sa ere. At ang lupa ay may bahagyang paggalaw para bang humihinga. Ang langit dito ay kulay abo. Ngunit sa halip na araw o buwan, may malaitim na buwan na may pulang guhit na kamasid sa lahat ng bagay. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap ng mahina, ngunit sapat para makita niya ang paligid. Ang gulok sa kanyang kamay ay may bahagyang liwanag na kulay berde, parang pinapainit ng lakas ng kalikasan sa kabila ng kasuklam-suklam na paligid. "Elias," bulong ng usa sa kanyang isipan. "Bago ka makarating kay Dalisay, dadaan ka sa 3 bantay ng lalim. Sila ang mga tagapagsubok ng puso, lakas at kaluluwa. Kapag bumagsak ka sa isa, dito na magtatapos ang lahat." Sa kanyang paglalakad, umalingaw-ngaw ang mabigat na yabag. Sa gitna ng daan, lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na yari sa pinagsamang lupa, bato at ugat. Wala itong mukha, ngunit sa dibdib nito ay may malaking bibig na puno ng matutulis na bato imbes ng ngipin. Ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Umatake ito ng walang babala. Tinamaan si Elias ng malakas na hampas mula sa kamay ng tigbato at tumalsik siya sa isang baliktad na puno. Nanginginig ang kanyang mga buto, ngunit bago siya muling tamaan, kumislap ang mutya at parang ginabayan ng kanyang mga paa. Nakailag siya ng eksakto. Napansin niya na sa bawat galaw ng tigbato, bumubuka ang bibig nito sa dibdib. Sa loob, kumikislap ang isang maliit na kristal na kulay pula, ang kanyang target. Isang malakas na pagtalon
at inihataw niya ang gulok sa loob ng bibig ng halimaw. Sumabog ang liwanag at ang tigbato ay gumuho sa lupa, naging alikabok. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang matinis na ugong mula sa itaas. Mula sa madilim na ulap ay bumaba ang isang dambuhalang salagubang, kasing laki ng bahay, ang mata ay kumikislap ng dilaw at sa bawat galaw ng pakpak ay may kasamang nakabibinging ugong na nagpapahina ng tuhod. Mabilis itong sumugod at bago siya makagalaw, kinulong siya sa matitigas na pakpak nito. Sa dilim ng loob, naririnig niya ang mga boses, mga alaala ng kanyang buhay, boses ng kanyang ina, ng mga kasamahan sa sundalo at ng mga taong hindi niya nailigtas. Unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Ito ang pagsubok ng kaluluwa, bulong ng usa. Kapag bumigay ka sa panghihina ng loob, kakainin ka ng halimaw. Pumikit si Elias at inalala ang mukha ni Dalisay, ang pangakong binitiwan niya. Biglang kumislap ang mutya at mula sa kanyang katawan ay kumalat ang liwanag na nagwasak sa pakpak ng salagubang. Nang bumagsak ito, isang mabilis na saksak sa ilalim ng tiyan ang tuluyang pumatay dito. Sa huling bahagi ng daan, may isang makitid na tulay na gawa sa nag-uugnay na mga ugat. Sa gitna nito ay nakapulupot ang isang dambuhalang ahas, ngunit ang ulo nito ay mukha ng tao, mukhang pamilyar. Laking gulat ni Elias nang mapagtantong ito ay mukha ng kanyang yumaong ama. "Elias, anak, bumalik ka na." Wika ng halimaw sa tinig na eksaktong katulad ng kanyang ama. "Hindi mo kayang labanan ng dilim. Hindi mo maililigtas ang diwata. Umuwi ka." Napaatras si Elias, nanginginig. Ngunit sa loob niya, alam niyang panlilin lang ito. Isang malalim na hinga at buong lakas niyang inihataw ang gulok sa katawan ng ulupong. Sa isang kisap mata, naglaho ang ilusyon at ang bangkay ng halimaw ay nahulog sa kawalan sa ilalim ng tulay. Sa dulo ng tulay, naroon ang isang malawak na tarangkahan na gawa sa itim na bato, balot ng gumagalaw na mga ugat. Sa ibabaw nito ay nakaukit ang hugis ng mutya ng kalikasan. Nang lumapit si Elias, automatikong kumislap ang mutya sa kanyang dibdib at bumukas ang tarangkahan. Sa loob, ramdam niya ang mas matinding presensya at alam niyang naroon si Dalisay. Ngunit naroon din si Saruk, naghihintay. Pagpasok ni Elias sa tarangkahan, tila lumubog siya sa ibang dimensyon. Ang hangin ay mabigat at supre at ang lupa ay parang buhay. Gumagalaw, humihinga, at minsan ay umuungol. Ang mga punong nasa paligid ay balot ng makakapal na baging na tila may mga mata na nakamasid sa kanya, at sa malayo may kuta na tila inukit mula sa isang dambuhalang itim na kristal. Habang papalapit siya, napansin niyang lumalabo ang ilaw ng mutya. "Mag-ingat ka, Elias," bulong ng usa sa kanyang isipan. Dito, malapit sa pinagmumulan ng kadiliman, mahina ang kapangyarihan ng mutya. Labanan mo ang takot, sapagkat iyon ang sandata nila laban sa iyo. Sa loob ng kuta, nakahandusay ang maraming nilalang. Hindi lahat ay halimaw. May ilan na dating tao. Ngayon ay baluktot na ang anyo at parang mga estatwang bato. Sa gitna ng malawak na bulwagan, may trono na yari sa pinaghalong buto, ugat, at itim na batong kumikislap. At doon, nakatali si Dalisay. Ang kanyang anyo ay tila pinapahina ng kapaligiran. Ang buhok niyang dating kumikislap ay kupas na, ang balat ay maputla, at ang tiyan ay bahagyang lumiit, para bang kinukuha ang lakas ng kanyang dinadalang sanggol. "Elias," mahinang tawag ng diwata, halos pabulong. "Umalis ka na. Bitawan mo ang mutya habang may oras pa." Bago pa siya makalapit, mula sa likuran ng trono, unti-unting lumitaw si Saruk. Ngayon, mas malaki at mas mabagsik ang anyo. Ang balat niya ay tila pinaghalo ng bakal at itim na kristal. Ang buntot ay doble ang haba at ang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang nag-aapoy na buwan.
Malayo ang narating mo, tagapagdala. Tinig ni Saruk, mabigat at umuugong sa buong silid. Pero dito magtatapos ang iyong lakad. Ang mutya ay akin, at sa pagluwas ng aking anak mula sa sinapupunan ng diwata, ang dalawang kapangyarihan ay magiging isa, at luluhod sa akin ang lahat ng daigdig. Nangalit si Elias. Hindi mo magagamit si Dalisay para sa kadiliman. Hindi mo na siya maililigtas, sagot ni Saruk. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay kalahating kalikasan, kalahating dilim. Ako ang ama nito. Parang binuhusan ng yelo si Elias sa narinig, ngunit wala ng panahon para magduda o manghina. Hinugot niya ang gulok at kahit mahina ang liwanag ng mutya, tumibok ito sa kanyang dibdib, nagbigay ng huling bugso ng lakas. Nagsimula ang labanan. Mabilis ang pag-atake ni Saruk. Isang hampas ng buntot ang nagwasak sa sahig at muntik ng tamaan si Elias. Sumagot siya ng mabilis na saksak, ngunit tumalbog lang ang gulok sa matigas na balat ng halimaw. Gumamit si Saruk ng isang sigaw na parang kulog, at sa isang iglap, nagsilabasan mula sa sahig ang mga aninong may hugis kamay, kumapit sa mga paa ni Elias upang hindi siya makagalaw. Magpahinga ka na, sundalo, wika ni Saruk habang dahan-dahang lumalapit. Ngunit sa mismong sandali ng panganib, mula sa gilid ng bulwagan ay may bumagsak na malakas na liwanag. Ang mahiwagang usa, sugatan ngunit buhay, sumugod at tinamaan si Saruk sa likuran gamit ang sungay na kumikislap. Nabigla ang halimaw at napabitaw sa kontrol sa mga anino, sapat para makawala si Elias. Mabilis siyang tumakbo papunta kay Dalisay at sinubukang putulin ang mga ugat na nakagapos dito. Sa bawat paghiwa ng gulok, sumisirit ang itim na usok na amoy bulok na dugo. Ngunit bago niya tuluyang mapalaya ang diwata, muling umatake si Saruk, mas galit at mas mabangis. Kapag nataps ako sa iyo, tagapagdala, sigaw nito. Walang makakapigil sa kadiliman. Nagbabangga ng dalawang puwersa sa gitna ng bulwagan. Si Elias, tanga ng gulok na kumikislap sa berde at ginto. Si Saruk, balot ng kadiliman at nag-aapoy na pulang mga mata. Sa bawat salpukan ng kanilang mga sandata, umaalingaw-ngaw ang kulog sa buong kuta at ang sahig na yari sa itim na bato ay nabibitak. Mabilis na umatras si Elias, sinusuri ang bawat galaw ng halimaw. Alam niyang malakas si Saruk sa lakas at tibay, ngunit may mabagal na bahagi sa bawat atake, ang buntot. Kung maiiwasan niya iyon, may pagkakataon siyang makapagtama ng sugat. Sumugod si Saruk, isang mabilis na suntok na tinakpan ni Elias gamit ang gulok. Ngunit nasundan iyon ng buntot na tumama sa kanyang tagiliran at napadapa siya sa lupa. Umagos ang dugo sa kanyang labi. Mahina ka, tagapagdala, pangungutya ni Saruk. Hindi mo kayang panghawakan ang mutya. Ang lakas ng kalikasan ay para sa mga tunay na anak ng kadiliman. Sa kabila ng kirot, kumapit si Elias sa gulok at tumayo. Naalala niya ang mga salitang binitiwan ni Dalisay. Ang mutya ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay kasunduan, isang puso na handang magsakripisyo. Pinikit niya ang mga mata at naramdaman ang tibok ng mutya sa kanyang dibdib, sabay sa tibok ng puso niya. Mula rito, kumalat ang liwanag sa kanyang buong katawan at ang gulok ay nagliyab sa mas matinding berde, tila sumasanib ang lakas ng hangin, tubig at lupa. Nang muling dumilat si Elias, mas malinaw ang lahat. Bawat galaw ni Saruk ay parang bumagal at bawat ugong ng halimaw ay parang nababasag sa hangin. Isang mabilis na pag-ikot at umatake si Elias mula sa gilid, tinamaan ang balikat ni Saruk. Sumigaw ang halimaw sa sakit, ngunit bago ito makaganti, mabilis na sinundan iyon ni Elias ng saksak sa tiyan. Ang balat na tila bakal ay napunit at mula roon ay lumabas ang usok na amoy asupre.
Ngunit hindi pa rin bumagsak si Saruk. Sa halip, hinawakan niya si Elias sa leeg at itinaas. "Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatay habang nakatali ang diwata. Siya ang ugat ng aking lakas." Napalingon si Elias kay Dalisay. Ang mga ugat na nakagapos sa kanya ay kumikislap ng parehong lila na liwanag na bumabalot kay Saruk. Doon niya naunawaan, hindi sapat na sugatan ng halimaw. Kailangan niyang putulin ang ugnayan nito sa diwata. Gamit ang natitirang lakas, itinulak ni Elias ang kanyang sarili palayo mula kay Saruk, gumulong sa lupa, at mabilis na tumalon papunta kay Dalisay. Sa bawat hiwa ng gulok sa mga ugat, naglalabas ito ng matinis na sigaw, at sa bawat putol, humihina ang liwanag sa katawan ni Saruk. Galit na galit ang halimaw at sumugod upang pigilan siya, ngunit biglang humarang ang mahiwagang usa. Kahit sugatan, hinarang nito si Saruk, tinamaan ng sungay ang dibdib ng halimaw, sapat para bigyan ng oras si Elias. Sa huling hiwa, naputol ang huling ugat na nakagapos kay Dalisay. Isang malakas na pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong kuta, at si Saruk ay tinulak ng alon ng kalikasan, napadpad sa malayong bahagi ng bulwagan. Sa huling tibok ng mutya, tumakbo si Elias at sumugod kay Saruk. Isang malakas na sigaw, isang huling hataw ng gulok na may lakas ng hangin at alon ng tubig. Tumama ito sa puso ng halimaw. Sumigaw si Saruk at ang buong katawan niya ay nabalot ng bitak na may liwanag sa loob. Ang labang ito, hindi pa tapos. Iyon ang huling tinig ng halimaw bago sumabog sa alikabok at usok, naglaho sa hangin ng puso ng gubat. Pagbagsak ng katahimikan, bumagsak din si Elias sa lupa, hingal na hingal. Lumapit si Dalisay at inilagay ang kanyang kamay sa sugatan niyang balikat. Mula sa kanyang palad ay dumaloy ang malamig na liwanag at unti-unting humupa ang kirot. "Salamat, Elias," wika ng diwata. "Ngunit tandaan mo, hindi mo siya tuluyang napuksa. Babalik si Saruk, at sa pagbabalik niya, mas malakas na siya." Tumingin si Elias sa mutya sa kanyang kamay, kumikislap ito ng payapang berde. Alam niyang ito ay simula pa lamang ng mas malaking laban. Wakas,